Good day everyone, and especially to Ma'am Jonalyn. So, ipo-continue ko lang yung topic ni Eliza. It's all about number 5, adolescence. Adolescence from 13 to 19 years old mark the transition between childhood and adulthood. Is a characterized by maturation and rapid physical development. Boys show secondary sexual traits such as deeper voices and hair growth. Females have secondary characteristics like breast enlargement and hair development. Menstruation occurs from 3 to 7 days, and women may experience premenstrual syndrome, headaches, sleep problems, irritability, anxiety, breast tenderness, and depression. Regular exercise and a balanced diet can help reduce this symptom. So, ang sabi naman dito ay, yung mga kabataan daw mula 13 years old hanggang 19 years old na taong gulang ay minamarkayan ng paglipat ng pagtanda. Halimbawa na lang dito yung sa mga babae. Kapag nireregla ka na, doon mo na malalaman na dinadalaga ka na. Tapos yung sa mga lalaki naman, makikita mo sila ng pagbabago ng boses, pangangatawan, ganun. Ito kasi naglalarawan ng pagkahinog sa sex at mabilis na physical na pag-unlad. And then, yung mga babae naman is makikitaan mo sila ng paglalaki ng lumalaki yung dibdib nila, ganun. Tapos yung mga pag-grow ng buhok nila. Tapos yun yung sinabi ko sa inyo, nagkakaroon na sila ng regla, menstruation, ganun. Hanggang 3 days hanggang 7 days yung regla ng mga babae. Tsaka yung mga babae, pwede silang makaranas ng premenstrual syndrome, sakit ng ulo, mga problema sa pagtulog. Kasi parang mahihirapan yung mga babae kung yung adolescence, yung pagdadalaga at pagbibinata. So, number 6 is early adulthood. Early adulthood stage happens from 19 to 40 years. This stage of life generally consists of leaving home, completing education, beginning full-time work, attaining financial independence, and establishing a long-term intimate relationship and starting a family. So, ang sabi naman dito, maagang pagtanda. Ang maagang yugto ng pagtanda ay nangyayari mula 19 hanggang 40 taon. Ang yugtong ito ng buhay sa pangkalahatan ay binubuo ng pag-alis sa bahay. Katulad na lang ng malaya ka na waalis sa bahay yung gano'n. Tapos yung nakapagtapos ka na ng pag-aral, pagsisimula na muna sa mga trabaho, doon nagsisimula yung maagang pagtanda. Kasi nakamit mo na yung kalayaan sa pananalapi na nagtatatag ng isang matagal na intimate na relasyon sa pagsisimula ng isang pamilya. Ang susunod naman ay middle age. The middle age stage happens between the age 40 and above up to 65. This stage in life is the transition stage and physically adjustment stage. An individual may experience decline in physical and mental capabilities. So, ang sabi naman dito, gitnang edad, middle age, or gitnang edad or tinatawag ng middle age. Ang yugto ng gitnang edad naman ay nangyayari sa pagitan ng edad na 40 years old hanggang 65 years old. Ang yugtong ito sa buhay ay ang yugto ng paglipat ng yugto ng pagsasayos ng pisikal. Ang isang individual ay maaaring makaranas ng pagsangging sa mga kakayahan sa pisikal at kaisipan. Ganun, kasi tumatanda ka na. Nung mga binata ka pa, yung mga bagay na kaya mo pang gawin, hindi mo na siya magagawa sa ng edad mo na. Hindi naman sa sinasabi kong as in lahat, pero yung ibang hindi na nila kayang gawin. Yung mga hindi na nila kayang gawin yun. So, ang susunod naman ay old age. Old age stage happens from 65 to death.
In this stage, an individual could experience rapid physical and mental decline as well as psychological and physical illness. So, ang sabi naman dito, NH na siya, yung old age na matanda ng edad. Ang yugto ng pagtanda, nangyayari nga siya sa 65 years old hanggang sa kamatayan mo na. Sa yugtong ito naman ang isang individual maaaring makaranas ng mabilis na pagtanggi sa physical at physical, pati na rin psychological at physical na sakit. Dito ka na makakaranas ng mga sakit sa katawan, sakit sa likod, ganun. Kasi ka na sa old age, NH ka na, parang 65, halimbawa na lang dito yung 65 years old ka, hindi ka na ganun kalakas kaysa sa middle age. So, last is death. This is the physical condition of the body when all the organs do not anymore function to continue life. This is sometimes called cellular or organ death. This state may not always happen after old age. Some people die young. Yung some people die young, ito yung kahit ilang taon ka pa lang, pwede kang mamatay kasi hindi mo naman alam kung ito na yung araw mo, ito na yung huling araw mo, ganun. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan yung buhay natin. Kaya kahit ilang edad mo pa, pwede tayong mamatay anytime. Kung oras na natin. Yung death naman ito yung physical na condition ng katawan kapag ang lahat ng mga organo ay sila gumagawa o magpatuloy sa buhay. Yung mga ugat na hindi na siya gumagana na matulad na lang ng pagkilos, ganun. Minsan tinatawag itong cellular or organ death. Ang estado na ito ay maaaring hindi palaging mangyari pagkatapos ng pagtanda. Hindi siya palaging nangyayari kasi nga katulad na nga ng sinabi ko sa inyo, hindi natin masasabi yung buhay. Kaya enjoy lang natin. And then let's proceed to life cycles of butterfly, mosquitoes, and frogs. Number 1, metamorphosis in mosquitoes. Mosquitoes lay eggs that hatch in water to become the larva commonly known as ringler. Even with a small amount of water, the larva can grow. Eventually, it becomes a pupa with an outer covering or a cocoon. Inside the cocoon, the larva reorganizes to produce the parts of an adult. The adult then emerges from the pupaal stage when the cocoon breaks. Mosquitoes need water and land and habitat to continue their life cycle. So, ang sabi naman dito ay, yung mga lamok daw ay naglalagay ng mga itlog na pumapasok sa water upang maging ang larva na karaniwang kilala bilang ringer. Kahit na may maliit na mahalaga ng tubig, ang larva ay maaaring lumago siya. At tulad na lang kapag nag-itlog yung lamok sa tubig, pwede siyang dumami. Mas dadami sila. Katulad na lang ng isang pupa na may isang panlabas ng takip o isang cocoon. Sa loob ng cocoon, muling inayos ng larva ang bahagi ng isang sapat na gulang. Ang may sapat na gulang pagtas ng lumitaw mula sa ito ng pupa. Kapag ang pupa ay sumisira, ang mga lamok ay nangangailangan ng tubig at lupa bilang tirahan. Sila yung mga lamok din, hindi lang tayo. Pero pati mga lamok kailangan din ng tirahan. And then, number 2. Metamorphosis in butterflies. The butterfly lay eggs in the underside of flower surface of leaves of some plants that are prepared food like calamansi and gabi. The caterpillar or larva hatches from the eggs with worm-like and seed voraciously of the leaves as a grow inside. Sometimes this will eat almost all the levels of plant. The next stage is pupa, which is covered by the cocoon. At this stage, the pupa does not move inside the cocoon. The larva recognizes or produce part of an adult. Then the cocoon finally breaks, releasing the adult butterfly. Then the cocoon finally breaks, releasing the adult butterfly. Many butterflies have colorful wings with the flutter at early morning from one water to another.
ang sabi naman dito, ang metamorphosis of butterfly. Ang mga butterfly ay naglalagay ng mga itlog sa ilalim ng mas mababang ibabaw ng mga dahon ng ilang mga halaman, ginistong pagkain tulad ng kalamansi at gabi. Ang uod o larva hatches mula sa mga itlog, ito ay parang worm at seed na masigla sa mga dahon habang lumalaki ang laki. Minsan kakainin ang halos lahat ng mga dahon ng isang halaman. Ang susunod na yugto ay popa na sakop ng isang kokon. Sa yugtong ito ay popa ay hindi gumagalaw sa loob ng kokon, muling nag-aayos. Sa yugtong ito ng larva upang makabuo ng mga bahagi ng isang sapat na gulang. Pagkatapos ng kokon, sa wakas ay nasisira ang paglabas ng adult butterfly. Maraming mga butterfly ang mga makukulay ng pakpak na kumikislap sa maagang umaga mula sa bulaklak sa tuwing sa isa pa. Unless number 3, metamorphosis and frogs. On the other hand, the female frog lays jelly-coated eggs in water which fertilized externally by sperm released by male adult frogs. Black tadpoles hatch from the egg. The tadpoles appear fish-like and later develop legs and internal gills. After about 3 months, the gills are replaced by lungs and the young frog emerges and moves to land. So, ang sabi naman dito, sa kabilang banda, ang babaeng palak ay naglalagay ng mga itlog na pinahiran ng jelly sa tubig na nag-fertilize sa labas ng mga sperm na pinapakawalan ng mga male frog na may sapat na gulang. Ang mga itim na tadpoles hatch mula sa itlog. Ang mga tadpoles ay lumilitaw na tulad ng isda. Yung itlog, lumilitaw sila na parang isda. Lumilitaw lang sila sa tubig. At kalaunay, nagkakaroon ng mga binti at paglabas ng gills. Matapos ang tungkol sa 3 buwan, ang mga gills ay pinalitan ng baga at mga batang palaka ay lumitaw at gumagalaw na sa lupa. And the life cycle of a flowering plant begins with the adult plant producing a flower with pistil and stamen producing pollen grains. Insects and other pollinators transfer pollen grains to the stigma. Fertilized egg cells in the ovule. The seeds develop into a mature seed which germinate under favorite conditions. So, sabi naman daw, ang siklo ng buhay ng isang namumulaklak na halaman ay nagsisimula sa halaman na may sapat na gulang na gumagawa ng isang bulaklak na may mga pistil at stamen na gumagawa ng mga butil ng pollen. Ang mga insekto at iba pang mga pollinator ay naglilipat ng mga butil at pollen sa stigma pagpapabunga ng mga cell ng itlog sa ovule. Ang mga buto ay nabuo sa mga mature na buto na tumubo sa ilalim ng kanais na isang mga kondisyon. 1. At home germination seed of mango until they become young plants, provide water from soil and expose the potted plants to sunlight. Describe procedure that you will have and record the changes in the growth of the plants for 20 days. You may photograph the setup and share your observation in class. Sabi naman dito, sa bahay, tumubo ang 10 buto ng munggo hanggang sa maging mga batang halaman. Nagbibigay ng tubig, ng lupa at ilantan. Ang mga nakatanim na halaman sa sikat ng araw, larawan ng pamamaraan ng pagkakaroon at itala ang mga pagbabago sa paglaki ng mga halaman sa loob ng bahay. 20 na araw, maaari mong puno ng larawang pagsasabahabi. Number 2. Let's go butterfly egg hunting by looking for butterfly eggs on the leaves of some plants. When you find butterfly eggs around the whole plant, replant in a small pot. Place the small pot in an empty 6-liter water container. Bring it to the classroom and place it near the window. Replace the cones in container. Observe the changes that happen to the butterfly and make a pot per essay. So ang saba naman dito daw, kapag nakakita ka ng mga itlog ng butterfly, kuhanan mo na siya ng litrato. Saka ilagay siya sa maliit na palayok sa isang walang laman na 6 na litro na lalagyan ng tubig. Dalhin ito sa loob ng silid-aralan at ilagay ito sa malapit sa bintana. Palitan ang mga cones ng lalagyan. Alamin ang mga pagbabagong nangyari sa itlog ng butterfly. Gumawa ng isang sanaysay sa larawan. Ayun yan. And that's all. Thank you.